Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang tinig ng kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, 1:00 ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine, at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing 12:00 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3, at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS, ako po si Sharon Enriquez. At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Jessel Aquino. At welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Kumusta, Miss Jessel? Ang bilis lumipas ng mga araw, At Oo eto nga nga, po. nasa kalagitnaan na tayo ng taon. Magki-Christmas na uli. Yun lang, Sharon. Tama kami, Sharon, na patapos na nga po ang first semester ng 2026 at maging ang buwan po ng Hunyo. Pero bago po tayo tuluyang magpaalam sa June, meron tayong isang mahalagang usapin na hindi pwedeng palagpasin. At ito nga po ay ang Pride Month. Yes, I agree, Miss Jessel. Kaya naman sa ating mga ka-TNK with Diverse SOGSC, pinabati po namin kayo ng Happy Pride Month. Happy Pride Month po mga ka-TNK, no? Bagamat tayo po ay nasa tinig ng kababaihan, batid po natin na iisa lang po ang ugat ng pakikibaka ng mga kababaihan at ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community, at ito nga po ay ang patriarchal na sistema na nagtatakda ng hindi pantay na pagtingin sa iba't ibang kasarian. At syempre, sistema na sa kasamaang palad ay nagre-reflect sa ating mga batas. Pero ayon nga po sa Republic Act 9710 o ang Magna Carta of Women, tungkulin ng pamahalaan ni i-review, i-amend o i-repeal ang mga existing na batas na discriminatory para sa ating mga kababaihan. At Ms. Sharon, bahagi rin po ito ng obligasyon po ng Pilipinas bilang state party sa Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women o CEDAW no? Kaya naman, ang Philippine Commission on Women ay inilunsad ang Women's Priority Legislative Agenda o mas kilala bilang WPLA. Teka, ano naman yung WPLA, Miss Jessel? Tingnan mo, hindi ko Ang WPLA po, Ms. Sharon at mga ka-TNK, no, ito po ay set ng mga proposed subject of bills na nabuo po sa pamamagitan ng konsultasyon sa iba't ibang sektor na layunin po nitong amyendahan o alisin ang mga probisyong may diskriminasyon sa mga existing laws po natin at isulong ang mga bagong batas na magtataguyod, magpoprotekta at magpapalakas sa karapatan at kapakanan ng mga kababaihan. At batid naman natin na marami sa ating mga kababaihan ng miyembro rin po ng LGBTQIA+ community. Kaya naman para sa ating episode ngayong araw, pag-usapan po natin ng WPLA Special Enacting the SOGI Equality Act. Oh, looking forward na ako sa magiging discussion natin ngayong araw. Pero bago yan, ay batiin muna natin ng Happy TNK Listening ang lahat ng mga nakatutok sa ating programa sa Radyo Magazine, The Capital FM at PBS Receiver App. Happy TNK viewing naman po sa lahat ng nanonood sa ating live stream sa Facebook ng PCW Radio Magazine at The Capital FM at maging sa YouTube channel ng Radio Magazine. At syempre, hello rin po sa mga nakikinig sa ating episode replay sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 at sa Radyo Pilipinas Facebook live stream tuwing Sabado po yan, 1:00 hanggang 12:00, Alas 12 hanggang alas 12 tanghali. ng tanghali At hanggang alauna ng hapon. Okay, 12 o'clock to 1 Opo, p.m. yan po ang yan. Every replay. Saturday po yan. Oo. Yan po ang replay po ng TNK, no? At salamat din po sa mga nanonood ng TNK sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 hanggang 49 tuwing Sabado. Ito
Ito po ay kasabay ng replay kanina na nabanggit po ni Miss Sharon. Yes. At kung sakaling gusto nyo pa rin pong balikan ang ating mga past TNK episodes, bisitahin lamang po ang PCW website, YouTube channel at Digital GAD Library. Maraming mga pwede silang panoorin sa atin na pakinggan Yes. Miss Sharon yung TNK. Ngayon naman po mga ka-TNK at Miss Sharon, dumako na tayo sa ating featured God Work for the Week. God work na good work? I-flex na yan! Sa featured God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na adhikain, deserve ipatrending. Kasalukuyang isinasagawa ng Philippine Commission on Women ang 3 araw na deepening session sa lungsod ng Cebu para sa mga tagapagsanay ng Gender Sensitivity Seminar. Nilahukan ito ng mga tauhan ng Philippine National Police mula sa Regions 9, 10 and 13 at kasama ang mga miyembro ng National God Resource Pool. Bilang co-chair ng Interagency Oversight Committee, layunin ng PCW na higit pang palakasin ang kakayahan ng ating kapulisan upang mas epektibong maiwasan at matugunan ang gender-based sexual harassment sa ilalim ng Safe Spaces Act. Mahalagang ang deepening session na ito dahil ang mga kapulisan ang unang takbuhan ng mga biktima sa pamamagitan ng pagpapailalim sa kanilang kaalaman sa survivor-centered at rights-based approach. Tinitiyak natin na ang ating mga komunidad, workplaces at maging ang mga online spaces ay mananatiling ligtas, patas at may respeto sa dignidad ng bawat isa. At para po sa isa pa nating featured God work, Filipina scientist tampok sa isang bagong aklat pambata. Isa pong bagong children's book na pinamagatang Isang Puwang sa Kalawakan, si Gay Jane Perez at ang Diwata 1. Ang inilunsad upang ipakilala sa mga kabataan si Gay Jane Perez. Siya ang Director General ng Philippine Space Agency, professor sa University of the Philippines Diliman College of Science Institute of Environmental Science and Meteorology at leader ng team na bumuo ng Diwata 1, ang kauna-unahang microsatellite na dinisenyo at ginawa ng mga Pilipino. Ayon po kay Perez, mahalagang magkaroon ng mga role model ang mga batang babae upang mas marami sa kanila ang mangarap at pumasok sa larangan ng science, technology, engineering at mathematics o STEM. Ang kanyang kwento ay patunay na kayang maabot ng mga kababaihan ang kanyang mga pangarap at maging inspirasyon sa susunod na henerasyon ng mga Filipino scientists. At para naman po sa pangatlo nating featured God Work for the Week, unang Equality Expo ginanap sa Cordillera. Isinagawa sa La Trinidad, Benguet ang kauna-unahang Equality Expo na nagtipon sa mga kababaihan, indigenous peoples, persons with disabilities, solo parents, kabataan at LGBTQIA+ community upang isulong ang pagkakapantay-pantay at inklusyon. Bukod sa mga programa at pagtatanghal, naghatid rin ng Expo ng libreng legal consultation, HIV testing at counseling at iba pang services. Ipinakita ng Equality Expo na ang tunay na pagkakapantay-pantay ay hindi lamang pinagdiriwang kundi aktibong isinusulong sa pamamagitan ng konkretong serbisyo at oportunidad para sa lahat. At para po sa ating panghuling featured God work, Rainbow Care Caravan muling inilunsad para po sa LGBTQIA at plus community. Muling inilunsad ng Philippine Information Agency o PIA ang Rainbow Care Caravan sa Pasig City bilang bahagi ng Pride Month na nagbigay ng impormasyon at serbisyo sa mahigit 300 miyembro at kaalyado ng LGBTQIA+ community. Kabilang po sa mga serbisyong inilapit ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ang PhilHealth Assistance, serbisyong pangkalusugan, murang bilihin sa ilalim ng kadiwa ng Pangulo, at Media and Information Literacy Campaign. Ayon po sa PIA, mahalagang matiyak na ang lahat ng Pilipino ay may pantay na akses sa impormasyon, serbisyo at ligtas na espasyo.
Patunay ang Rainbow Care Caravan na ang gender equality ay naisa sa buhay sa pamamagitan ng inklusibong serbisyo para sa lahat. Good job po sa lahat ng ating kapwa Godvocates sa kanilang mga Godwork ngayong Pride Month. Samantala mga ka-TNK, dumako na tayo sa ating hashtag Say sa TNK. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph, kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCW.gov.ph, kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK. Say sa TNK question of the week. Dahil nga po ipinagdiriwang natin ng Pride Month, nais naming malaman, sa inyong palagay, bakit mahalagang maipasa ang SOGI Equality Act sa Pilipinas? Nakapost na po ito sa PCW Facebook page, official Viber channel at sa Godvocates Community Facebook group, kung saan pwede kayong mag-react at pwede rin kayong mag-comment ng inyong mga insights. Tandaan po, dito po sa TNK, lahat tayo ay may say. At upang ipaliwanag sa atin kung ano nga po ba ang WPLA, isang espesyal na panauhin po ang dumalaw dito sa atin live sa studio. Sino kaya siya? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Huwag munang lilipat, may mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Lakas ng takbo, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang Pagtataguyod sa pampinansyal na katayuan, ekonomiya at kabuhayan. Mga mekanismong pang-institusyon para sa pagsulong ng kababaihan. Sa media ay ang tamang pagsasalarawan. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita, pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama, ang susi ay nasa atin. Tumayo, sumigaw, ikalat ang balita, pantay-pantay lahat, walang pinagkaiba. Nararapat na ipaglaban ng tama, ang susi ay nasa atin. Kababaihan, kababaihan. Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. lakas ng takbo, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang Kayo po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na pinamagatang WPA PLA Specialist Enacting the SOGI Equality Act. Kasama po natin live na live dito sa ating studio ang Senior GAD Specialist mula po sa Policy Development, Planning, Monitoring and Evaluation Division ng Philippine Commission on Women. Wala pong iba kundi si Mr. Jupiter Dayalo. Magandang hapon o magandang araw, Jupiter. Sir Jupiter. Welcome sa Tinig ng Kababaihan. Good afternoon po sa ating lahat. Hello mga ka-TNK. Thank you so much for this opportunity po, no, to have me here for this special episode, especially for this Pride Month. So una-una, Happy Pride Month po sa ating lahat mga ka-TNK.
Okay. Jupiter, para sa pag-umpisa no, ng ating talakayan. Bilang panimula, ano nga ba ang Women's Priority Legislative Agenda o WPLA at bakit nga mahalagang mapabilang ang SOGI Equality Act sa mga prioridad na isinusulong natin ngayon sa PCW ngayong 20th at 21st Congress? Ayan, so nabanggit kanina no yung WPLA nga ay ito ay parang mga bills no or mga polisiya na isinusulong ng PCW na dumaan sa public consultation. So ito ay sinusulong natin ngayong 20th Congress and in advance na natin for the 21st Congress, ito na din yung mga isusulong nating batas. So just in case na wala or hindi umusad ngayong Kongreso itong mga batas na ito, pagdating ng 21st, ito pa rin ang isusulong natin. So kanina na nasabi na ito ay developed through public consultation that seeks to amend or repeal yung mga batas natin na matatanda na or mga archaic laws natin at yung mayroong mga discriminatory provisions. It also pushes for the formulation and adoption ng mga bagong legislation katulad dito o nasasama dito naman syempre yung Social Equality Act natin. So, yung WPLA meron po siyang 3 pillar. So, sa pillar 1 doon yung pag-amyenda ng mga archaic laws natin. Sa pangalawang pillar naman yung pag-build ng bagong pathways no or progress by enacting and enabling new legislation for women's empowerment. At pangatlo naman yung institutionalization and pag-promote ng gender responsive governance. Sa pangalawa po, doon kasama yung ating SOGI Equality Act. So, importante na kabilang ito dahil base sa ating konstitusyon no na yung every person ay dapat mabigyan natin ng dignity at yung human rights ng bawat tao na ito. At pagdating naman doon sa Article 3 na banggit na bawat tao ay free to express at free from discrimination. So, pagdating naman kanina nabanggit din no, yung RA 9710 or Romania Carta of Women, doon na sinabi na that no one should therefore suffer discrimination on the basis of ethnicity, gender, age, at marami pang iba. So, marami ding mga legal basis ngayon at mga bagong jurisprudence na nagsusulong din no, or nagbibigay ng protection habang wala pa itong SOGI Equality Bill or yung act mismo or yung batas mismo na magpo-protect doon sa ating mga SOGI. Isa pa, dagdag na lang natin na since the year 2000, the late Miriam Defensor Santiago filed the SOGI Equality and an Anti-Discrimination Bill or yung SOGI Equality Bill. Tapos na may mga legislators din tayo sa Kongreso nung nasa Akbayan Congress pa si Representative noon Risa Hontiveros, ngayong Senator Risa Hontiveros na file na din ito nung Representative Roman. So ang dami ng taon, 2 dekada na po na nakabinbin ito sa Kongreso at ngayon ay wala pa rin pong years. yes. So importante na action na natin ito, especially tayo sa PCW. Okay. Para po sa kaalaman ng ating mga ka-TNK, ano po yung SOGI Equality Act na sa pinakasimpleng paliwanag, although na-mention niyo po yung mga, ano po yung natatatak sa Ayan. mga masa? Yeah, Ano yung pangunahing layunin din nito? Yes po, para sa ating mga ka-TNK, siguro na pinakamadali at pinakamadali nating i-embrace na paliwanag ay ito ay naglalayo na proteksyonan at protektahan ang lahat ng Pilipino laban sa diskriminasyon at karahasan na binabatay sa kanilang kasarian, oryentasyon o pananamit. Yan. So, ang pangunahing layunin po nito ay hindi magbigay ng espesyal na pribilehiyo sa ating mga SOGI, but to protect everyone. Dahil lahat naman po tayo ay may SOGI. Follow-up question lang, kaya siguro tumatagal din yung pagpasa nito. Ang nakikita o yung iba na comment dito ay gino-glorify daw yung paano nyo i-explain Yes. yung anong yon? Yes po. Yung tingin ng komento ng iba. I think dahil po 'di ba nanggagaling din po sa ibang space din naman po at hindi pa din talaga natin kasi naipapakilala or naibababa din sa level talaga. Masyado pa kasing technical kumbaga yung word yung terminologies natin na ginagamit, especially on how we explain or define the SOGI. Pero ang goal lang naman po nito ay mabigyan talaga ng protection itong mga members ng SOGI community kasi wala po tayong mga batas na enact na magpo-protect doon sa mga harassment na kukuha nila based sa kanilang gender or kanilang expression. Okay.
Jupiter, nabanggit mo nga kanina na may ang layunin actually ng SOGIE Equality Act ay para proteksyonan o protektahan yung mga nararanasang discrimination ng mga nasa diverse SOGIE SC. Baka isipin lang ng mga ka-TNK natin or yung ibang tao kasi kaya hindi din napapasa pa tong SOGIE Equality Act kasi pare-parehas naman daw na nakakaranas ng karahasan, no? Pwede ka bang magbigay ng example siguro or concrete example nga kung ano ba yung mga specific na nararanasan na diskriminasyon ng mga nandito sa kasamahan natin na may diverse SOGIE SC and na nararanasan nila sa school, sa workplaces o maging sa access nila sa mga pangunahing serbisyo natin sa bansa. Ayan, sige. Siguro isa-isahin natin una siguro sa saan ba sa eskwelahan siguro, no. Parang although may mga policies po tayo especially for mga yung DepEd schools kasi required talaga na may mga ordinances or mga policies sila reflecting gender and development. Ayan. Madalas may mga halimbawa na syempre yung mga trans women na mga estudyante natin ganyan, hindi sila napagbibigyan na i-express ng kung paano nila gustong i-express ang kanilang mga sarili, especially parang yung mga trans women natin na nagdadamit din na doon sa kanilang na hindi tugma sa kanilang kasarian. Ayan, so pilit sila na pinapag-dress dun sa traditional, ganyan. So napipilitan silang mag-cut ng hair nila kahit ayaw nila, ganyan. And isa pa, di ba, parang especially kunyari sa graduation, parang gusto nilang matawag sila sa live name nila. Gusto nila na i-present talaga yung sarili nila as mga trans women, pero hindi yun napagbibigyan. Kaya 'di ba kunyari dito sa QC ngayon parang tuwing Pride Month merong graduation rites yung mga trans natin dito sa Quezon City. Isa yun sa mga programa kapag Pride Month na pinapagmarcha sila to express fully yung sarili nila. Ayun, isa yun sa eskwelahan. Pagdating naman sa trabaho, minsan nagkasimula ito sa application pa lang. Maraming mga nade-discriminate na ng mga member ng community sa application pa lang dahil baka hindi nila ma-perform ng tama yung kanilang mga tasks. Yung pagtanggi or yung hindi sila tinatanggap na agad doon sa umpisa pa lang, sa pagpapasa pa lang ng resume, pagpapasa pa lang before pa mag-interview, parang nahaharangan na sila, ganyan. Ayan. So last naman doon sa kalusugan at kaligtasan. Ayan. Isite na lang siguro natin dito, marami pa rin ngayon yung may parang may pagdi-discriminate pa rin doon sa mga cases natin na mayroong mga HIV and AIDS, ganyan. Na nadi-discriminate sila, and marami din parang may mga cases din or may mga reports din, no, na mismo yung mga medical officer ay parang may prejudge sila doon sa mga tao. Kaya yung mga tao or especially yung mga member ng community, hindi sila nakakapagpa-test or natatakot sila magpa-test for the fear na baka ma-judge sila morally. Ayan. May mga sikat din na kaso sa bansa natin na kung saan yung mga trans women natin ay pinagbabawalang pumasok sa mga nightclub or banyo, ganyan, simpleng mga lugar ng kababaihan sa mga mall dahil lamang sa kanilang kasarian. So ay ganun kadami yung mga discrimination. 3 pa lang yung na-cite natin, pero pag pinalawak pa natin yung usapin natin, sobrang daming problema, sobrang daming cases na nag-a-address din ng gender-based violence or harassment niya. Paano nga ba nililinaw ng PCW na itong SOGIE Equality Act bilang kasama siya sa WPLA natin, no, na bakit nga ba siya hindi special privilege, and ano nga ba yung pinaka gusto natin para sa batas na to? Unang-una, hindi siya special privilege, pero parang parang sabihin natin parang naka-segregate, no, itong SOGIE Equality Act dahil yung mga mas nakakaranas ng discrimination at violence dahil sa kanilang gender identity at sexual orientation at expression sa isang heteronormative na lipunan ay yung mga members nga talaga ng community ng SOGIE. Isa rin sa misconception ng SOGIE Equality Act ay ito raw ay para lang sa mga LGBTQIA+ or yung mga nag-identify sa LGBTQIA+. Pero mali po yun dahil tayo pong lahat ay may SOGIE. Ibig sabihin, ang bawat isa ay may kinikilalang gender identity at sexual orientation. Kung ikaw ay babae o lalaki at ang pagkakakilanlang kasarian mo ay tugma sa iyong biological sex, noong siya ay pinanganak or cisgender,
at romantiko o sexual na naaakit lamang sa kataliwas na kasarian or heterosexual, ikaw ay tinatawag na cisgender or heterosexual, cishet o straight. Ibig sabihin, ikaw ay straight, ikaw ay may soji pa rin. So, hindi po tayo naiiba. Lahat po tayo ay may soji, mga ka-TNK. Okay. Maraming salamat, Jupiter, sa iyong mga ibinahagi sa amin. Mga ka-TNK, pansamantala po muna nating puputulin ang ating usapan at maya-maya lang po ay aalamin naman natin kung ano ba ang role ng pamilya, paaralan at media sa paglikha ng isang pantay at inklusibong lipunan. Tatalakayin po natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Huwag munang lilipat, may mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Lakas ng pagpag, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang Game, 1, 2, and... Paatuhon, balikat ulo, itapwetan, may wangat sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Ang sumitsit ay pangmangmang, ang sumipol ay panghunghang. Ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Chong 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas, magtigil at gumalang. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw, sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. lakas ng pagpag, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan para po sa pagpapatuloy ng ating episode na WPLA Special Enacting the SOGI Equality Act. Kasama pa rin po natin live na live dito po sa ating studio si Mr. Jupiter Dayalo, Senior GAD Specialist mula po sa Philippine Commission on Women. Jupiter, para sa pagpapatuloy ng ating usapan, may mga umiiral na tayong mga batas at lokal na mga anti-discrimination ordinances sa ilang lungsod dito sa Pilipinas, no? Bakit hindi sapat ang mga ito at bakit kailangan pa rin natin ng isang pambansang batas tulad ng SOGI Equality Act? Ayan, sige. Marami na sa mga local government units natin ang naglunsad ng kanya-kanyang anti-discrimination ordinances at mga localized policies. Over 50 cities and provinces have enacted these ordinances. Yung sa SOGI SE nga, no? Filling the gap of pending national SOGI SE equality law. Pero bakit ba kailangan natin ng pambansang batas para sa SOGI equality? Unang-una ay walang uniform protection kasi kapag wala itong parang national law natin. So for example, ikaw ay taga QC, dito sa QC merong ordinance that protecting yung SOGI, ganyan. Pero pag lumipat ka ng ibang lungsod at wala yun, so nawawalan yung protection mo. Kaya kailangan na mas malawak siya, ganyan. Pangalawa siguro, yung tiyak na protection sa trabaho, edukasyon at serbisyo. So marami pa ring totoong kwento yung mga nabanggit natin kanina about sa mga members ng LGBTQIA+ community at individual na hindi tinatanggap sa trabaho kahit qualified sila because of how they present themselves. Simple as that, ganyan. Pangatlo siguro ay may mas mabigat kasing parusa sa mga lalabag sa SOGI kapag naging law na ito. So isa sa
pambansang batas ay may kapangyarihang magpataw ng mas mabibigat na parusa at multang administratibo na talagang lilikha ng takot sa mga nang didiskrimina. Pang-apat at panghuli sigurong point ko doon ay yung pagtugon sa pandaigdigang pamantayan. Ito yung mga international commitments natin. Kanina nabanggit yung CEDAW, yung meron tayong mga iba't ibang pandaigdigang treaties, ganyan. So yung Universal Declaration of Human Rights at kasama ito doon. So parang kapag hindi natin kasi pag wala tayong pambansang batas na ito, so hindi natin natutupad itong mga treaties natin na ito. So mas maganda sana talaga na overall at 360 talaga yung experience at yung pagpasa nitong batas na ito sa ating bansa. Okay. Although na-mention niyo na po ito, paano po ba konkretong mapoprotektahan ng SOGI Equality Act ang mga biktima ng diskriminasyon at karahasan kapag ito ay naging ganap na batas? Paulit lang po. Ayan, sige. Siguro sa kasalukuyan kapag ang isang LGBTQIA+ person ay tinanggal sa trabaho or pinagbawalang pumasok sa isang gusali, meron tayong mahirap silang panagutin yung mga gusali na ito or yung mga tao na ito dahil mahirap silang panagutin sa revised penal code dahil walang specific crime doon sa ginawa nila. Pero kapag kunyari naisabatas itong SOGI law, ang mga napapatunayang nagkasala ng diskriminasyon ay maaaring patawan ng mula 100 to 500,000 pesos. So at pagkakakulong. So katulad ng protecsyong binibigay din naman natin sa mga VAUSI desk natin sa mga barangays, aatasan din ng law na ito yung PNP na magtatag ng special din. So i-extend natin. So parang yung VAUSI and LGBTQIA+ protection desks. Yung mga pulis din natin ay isasailalim sa mga mandatory human rights at SOGI sensitivity training para masiguro na kapag ang biktima or yung nag-report ay member ng SOGI, madali nilang ma-actionan ito. So, marami pang mga naka-angkla doon sa especially WPLA na SOGI enactment natin na doon nabanggit din doon yung tungkol sa sa CR nga sa comfort room. So, isa 'yon sa mga polisiya din na nakapaloob doon sa WPLA na gusto nating mai-forward sa Kongreso. Follow up po, sir, ano po ang mga policy recommendation ng Philippine Commission on Women tungkol po sa SOGI Equality Act na nakapaloob sa WPLA? Ayan. So, yun ang nabanggit ko kanina, yung Oo. provide gender-neutral restrooms in all public and private institutions, educational and training institutions. Siguro, 11 kasi yun, no? Pero, available ito sa aming website, pcw.gov.ph, drop down doon sa Women's Priority Legislative Agenda, drop down 20th and 21st Congress. Tapos, andun na yung lahat. Pero, ayun, siguro, isa ko na lang din yung mandate the crafting of non-discriminatory policies in employment and job retention, training and education para masagot yung mga tanong kanina tungkol doon sa trabaho, sa education, ayan. Nakikita ko na po yun sa mga mall, di ba? May women, may male. Tapos merong isang na merong for the PWD, merong for Gender senior, neutral, yes po. tapos babae, lalaki. Isa lang siya Yes po. na pwedeng isara. Kaya Yes po. magandang ilagay yon sa ating mga building, di ba? Yes po. Okay. Jupiter, bukod dun sa batas, ano naman po ang gampanin ng pamilya, paaralan at media sa paglikha ng isang pantay na lipunan? Unang-una siguro doon sa pamilya pa lang maganda na sinusuportahan natin yung kasi sila yung foundation nung pagtanggap doon sa mga member natin ng LGBTQIA+ community. So sana 'di ba parang bigyan natin sila ng pagmamahal na walang pasubali or parang walang space for ayan, at lakas ng bibigyan sila ng kumpiyansa kasi parang hindi sila i-treat as different, 'di ba? Ganun. Kasi same pa din naman tayo, ganyan. Sa mga paaralan naman ay magsilbing ligtas na espasyo kasi marami din mga cases ngayon ng bullying na related to gender-based bullying din, no. So yung stigma sa murang edad. Sa media naman siguro powerful din yung media kasi
may ano siya, may power siya na hubugin yung pananaw nung people natin ano, nung public natin. Yes. Tapos siguro maganda na ano, ngayon nabubuksan na yung spaces no, parang dati kapag bakla ka, best friend ka, ganyan. Ganun lang yung laging mga role or parang para lang sa comedic relief, parang katatawanan lang. Pero ngayon maganda na nabubuksan na yung ganitong espasyo no. For example, yung mga last na mga field din natin na parang ang bakla ay nanay na din, ang bakla ay provider din, ganyan. So, maganda na may mga ganun tayong mga kwento na ngayon na nabubuksan na din na finally itong mga usapin na ito ay nabobrought up na sa ating mga table. Okay, salamat Mr. Jupiter sa iyong ibinahagi. Ngayon naman po ay balikan natin ang say ng ating mga ka-TNK sa ating question of the week. Ito po yung question uli, sa inyong palagay, bakit mahalagang maipasa ang SOGI Equality Act sa Pilipinas? Ito po ang say ni Isabella Aguirre. It is important to pass the SOGI Equality Act because it is a law that has the potential to recognize and protect all individuals. Many people in the LGBTQIA+ community have served as contributing citizens of this nation, but have often been left unrecognized and unprotected by Philippine law. As they too are a part of this country, they deserve to have laws that are meant to serve them. By recognizing and protecting all citizens, including those of the LGBTQIA+ community, the Philippines can further progress onwards through a new era of collaboration wherein all can contribute in a society free from discrimination. During pre-colonial times, the Philippines included people of diverse SOGI such as the ASOG in key leadership positions. Back then, inclusion was the standard this nation upheld, and it is time to reclaim this norm. Okay. Say naman po ni Chancal Flores, ang SOGI Equality Act ay isang mahalagang batas para sa sektor ng LGBTQIA+ upang mabigyan sila ng karapatan at proteksyon sa iba't ibang aspeto at larangan ng lipunan. Anuman ang kanilang katayuan o pinagmulan, maging mahirap man o may kaya, karapat-dapat silang makatanggap ng sapat na benepisyo mula or tulad ng social security, pabahay at serbisyong pangkalusugan, kabilang na po ang pangangalaga sa mental health. Sana ay maunawaan ng mga advocate at coach ang seryosong tungkulin nila bilang mga boses ng inclusivity sa halip na unahin ang pansariling interes o magpakitang yaman, lalo na kung ang mga LGBTQIA+ na ang kanilang kinakatawan at nagmula sa kahirapan. Dapat ay pantay ang pagtrato sa lahat at bawat isa ay dapat makaramdam na sila ay kabilang at laging tinatanggap sa buong komunidad. Say naman ni Jansen Mika Fajardo, dapat ipasa ang SOGI Bill para sa mas pinatibay na proteksyon para ng lahat ng Pilipino laban sa diskriminasyon. Simple lang ang goal nitong legislative measure, ang siguraduhing walang matatanggalan ng trabaho, mapapatigil sa pag-aaral o matatanggihan sa ospital dahil lang sa kanilang sexual orientation o gender identity and expression. Hindi ito special rights kundi basic human rights na nakatuon sa kaligtasan, dignidad at pantay na oportunidad ng bawat isa, parte man ng LGBTQIA+ community o hindi. Okay, say naman po ni Marga Nuke, mahalagang maipasa ang SOGI Equality Act sa Pilipinas kasi isa ito sa mga paraan na maproteksyonan ang mga grupong na ma-marginalize ng dahil lamang sa kanilang sexual orientation, gender identity at expression. Kaya mahalaga pang tandaan na lahat ng tao ay may SOGI at lahat ng tao ay mapoproteksyonan rin, lalo lang dahil sa SOGI Equality Act. Walang pinipili, SOGI ang basic human rights at social protection. Maraming salamat po sa mga nagbahagi ng kanilang mga insights. At sa ating pagbabalik po, alamin naman natin kung ano ang masasabi po ng ating guest, si Jupiter, sa say ng ating mga ka-TNK. Abangan po yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan. Labas ng pagpag, tinig kang tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang Di ka kukupas dahil ikaw ay ginto. Ginto. Ikaw ay ginto. Kaya mong itaguyod ang karapatang pantao. Kung kaya nila, kaya mo rin ito
kondisyon. Ang bagmo sa ekonomiya ay hindi naiba. Hindi naiba sa aming kalalakihan. Isigaw sa maglambayan ang iyong kakayahan. Sa kaunlaran malaki ang iyong maiambag. Ika'y dito dapat bigyan ng Sa karangalan. tibay mo't husay, dalisay kang tunay. May taglading kamangha-mangha. Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Sa labas ng akbat, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang Kayo pa rin po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin si PCW Senior GAD Specialist Jupiter Dayalo para po sa ating episode na WPLA Special Enacting the SOGI Equality Act. Bago po tayo dumako sa ating last question, ano po ang masasabi ninyo sa say ng ating mga ka-TNK at sa resulta ng ating poll? Yes, Sir Jupiter. Doon sa sa mga nagpahayag ng kanilang nag-express ng kanilang suporta sa pag-enact ng SOGI Equality Bill ay maraming salamat. Tama na kanina nabanggit natin, hindi ito special treatment, hindi ito privileged lang para sa ating mga member ng LGBTQIA+ community. At ito ay protection para sa lahat. At ito ay pagsagot lang doon sa basic human rights na kailangan nila. 'Di ba? Basic nga lang Basic lang na maprotektahan sila. Pero parang ipagkakait pa ba natin? So mahalaga na maganda na ngayong Pride Month pag-uusapan natin itong mga ganitong bagay at maganda na hindi lang tayo nagiging passive doon sa sa usapan. Maganda na nakiki-contribute tayo. So either you are maybe against doon sa bill, maganda na mag-express din tayo kasi maganda na nakakasali tayo sa conversation para mas nalalaman natin at nagiging informed tayo. Okay. May nag-comment din sa Facebook page natin ng Jupiter. No? Ang tanong ni Erna Sumalinab, is SOGI equality apart from gender equality? SOGI is a class of legislation. What we need to deconstruct is the patriarchal culture that continues to dominate. Ayan. So, doon sa pag-deconstruct ng patriarchal culture, 'di ba? Naman siya, nag-root din naman talaga ito doon sa pagbawi ng kapangyarihan sa sa unang-una sa kababaihan, 'di ba? Nagsimula doon yung kanina nabanggit parang sa old times pa yung mga babaylan, ganyan, 'di ba? Parang tinanggal natin yung cultural identity nila, ganyan. And doon kung hiwalay ba ito sa gender equality ay hindi po dahil unang-una naman ay sinasagot pa rin naman natin ang gender equality at women empowerment. Sabi nga natin hindi naman ito hiwalay sa kailangan natin. Ito ay panglahatan po ito. So hindi natin sina-separate ito sa SOGI SC or sa LGBTQIA+ community lang dahil ito nga po ay panglahatan. Ayan. Okay. Sir Jupiter. At bilang pagtatapos, ano ang inyong mensahe sa Kongreso at sa publiko hinggil sa pagpasa ng panukalang ito? Siguro unang-una na lang sa public sa ating mga ka-TNK at sa members ng LGBTQIA+ community. Maganda na nakikiparticipate tayo sa mga ganitong usapin. It's equally important as joining Pride Parade. For example, tomorrow sa kanya-kanyang mga lungsod sa Quezon City, sa Makati, I think maraming mga mag-celebrate ng Pride month, celebrate culminating activities tomorrow. But it also equally important to join this conversation kung bakit nga ba mahalaga ang SOGI Equality Act at bakit nga ba need nating maipasa ito. Di ba mas magandang mag-march na may dala kang advocacy na nabitbit mo yung advocacy na ito. Para naman na yun sa ating Kongreso, hopefully ay talagang maipasa na ito. Sabi ko nga kanina, 2 dekada nang nakabinbin sa Kongreso itong batas at marami tayong opportunity to talk to marami mga CSOs na participative, universities, even yung mga government instrumentalities natin na may mga datos na pwedeng i-provide sa ating mga legislators para mas ma-craft nila na maganda yung kanilang mga batas. So sana suportahan natin ito. Maraming salamat po. Thank you.
Muli, maraming salamat po kay Mr. Jupiter Dayalo sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon at sa pagpunta mismo dito sa ating studio kahit maulan. Siya po ang Senior GAD Specialist mula sa Philippine Commission on Women Policy Development Planning, Monitoring and Evaluation Division. Hello rin po sa aming colleagues mula sa PDP Med sa pangunguna ni Attorney Maria Sofia Isabela de Castro. Okay, syempre, shout out po tayo sa lahat ng mga nakikinig, ano? And siguro po sa puntong ito ay kami na po ay magpapaalam. Nais nating pasalamatan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa pamumuno po ni Radyo Pilipinas, ng Radyo Pilipinas sa pamumuno po ng Officer in Charge si Sir Alan Alianige at lahat po ng production personnel na nakatuwang po natin sa broadcast ngayong araw. Opo, hello po sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Banggitin ko lang, Miss Sharon at mga ka-TNK. Magandang hapon kay Shika Sandigan, Teddy Bernal, Happy Pride Month din. Jazz Jing, na watching from Pangasinan. Jayzo Zarate, na watching from God ng Rodriguez Rizal. Romel Livid, Nora Bien Capistrano from Cavite State University Imus Campus at sa Grant Her Divorce PH and Glenn Martinez Borlaza. Salamat po sa panonood at pakikinig ng Tinig ng Kababaihan. At salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan ni Chairperson Ermelita Valdeavilla at sa Social Marketing Section ng PCW na bumubuo sa TNK Production Team. Tandaan ang laban para sa kapantay-pantay ay hindi nagtatapos sa pagdiriwang ng Pride Month. Ito po ay isang pang-araw-araw na commitment. Kaya naman panahon na para wakasan ang diskriminasyon base sa kasarian at simulan ng tunay na pagbabago sa ating lipunan. Dahil sa gender equality, wala ng she or he. Ang meron na lamang ay we. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez. Ang pagpasa po sa SOGI Equality Act ay hindi lamang para sa iisang sektor, kundi para sa lahat ng mamamayan na naghahangad ng isang bansang may hustisya, pagkakapantay-pantay at respeto sa dignidad ng bawat tao, anuman ang kanilang kasarian. Hindi po nagbibigay ng special privileges ang SOGI Equality Act. Ito po ay kumikilala lamang sa karapatang pantaon ng bawat Pilipino. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Honey Castro, ako po si Jessel Aquino. Muli po, Happy Pride Month sa ating lahat. Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang di matatapos.